si Pasig City Representative at tumatayong chairman ng House Committee on Basic Education, si Congressman Roman Romulo. Congressman Romulo, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Yes, magandang umaga, Sir John, at sa lahat ng nakikinig, nanonood po ng ating programa. Magandang umaga po sa ating lahat. Alright, pumukaw lamang sa attention ko, Congressman Romulo, with your indulgence, itong sinasabing very alarming na nakapaloob dito sa CSE or yung Comprehensive Sexuality Education Act. Paki-educate nyo nga kami, Congressman Romulo, ito po ba'y napapatupad na o ito po ba'y gumagana na sa mga paaralan, in particular sa mga elementarya, mga pupil? Salamat, Sir John. Unang-una, napanood ko rin po, may nagpadala sa akin nung siguro no same video na napanood po ninyo. Sa totoo, no, chinek ko na rin po, yung binabanggit doon na CSE Act, hindi pa po batas yun. Alright. Sa totoo, napasa po yun on third and final reading sa House of Representatives, pero sa Senado, nakabinbin pa rin po yun. That's why hindi pa po siya batas. Pero tama rin po kayo. Nag-umpisa na raw po ng pag-implement, yun ang intindi ko, ng DepEd ito sa paaralan ng DepEd schools. Ang baksihan po nila ay hindi naman yung tinatawag na CSE Act, kasi wala pang ganoon, pero yung Section 14 nung RH Law. Noong 2012 po, di ba may napasa na reproductive health law? Opo. Kung maalala po ninyo, sa Section 14 raw po nun, may nakasaad doon na pwede raw po magkaroon ng na ituturo po ito sa ating mga adolescent. Alright. Yun yung basehan po raw ng DepEd. Alright. Pero bukas po, Sir John, sa totoo, may committee meeting kami. Sinama ko na siya kasi gusto ko rin mapaliwanag ng DepEd. Opo. Paano nila na-comply na ba lahat nung kondisyon sa Section 14 ng RH Law? Apo. Kasi nakalagay naman po talaga doon ay kailangan may consultations with all interested stakeholders, Precisely. interest Apo. groups. Opo. At saka nakalagay doon sa adolescent. Alright. Training po ba nagawa ng maayos? Apo, Yun lang, alright. gusto natin maliwanag yun. Kong Romulo, with your indulgence, so kung halimbawa mang pinapatupad na ito ng DepEd, habang ito po'y act pa lamang, may paglabag na po ba? Actually po, may batas kasi silang sinasabi. Yung RH Law po noong 2012, di ba may RH Law na napasa noong 2012? Doon sila kumakapit, ika nga. Sa Section 14 po ng RH Law. Alright. Yun Okay. yung basehan po nila. Opo. Pero, sa ilalim naman po ng Section 14 ng RH Law, ay ang gusto natin malaman ngayon sa DepEd, ay na-fulfill ba nila yung mga kondisyon na nakasaad doon sa Section 14 ng reproductive, yung RH Law po ng 2012. Opo. Alright. Kasi yun ang hindi maliwanag sa akin kung paano na-comply yun. Opo. With your indulgence at mawalang galang na rin po, pasintabi po sa mga medyo nakababata na nakikinig at nanonood. Medyo ang very alarming, according dun sa sources ko, dun sa video mismong napanood ko, maaaring yun din po ang napanood nyo, Congressman Romulo, yung kumbagay parang maagang ginigising ng DepEd sa pamamagitan nitong hakbang na ito, yung kainosentihan ng mga pupil. Kasi binabanggit po rito, again excuse the words yung pong pagsasarili, sexual experience, at yung pagtuturo di umano sa mga 9-year-old na meron silang sexual rights, among others. At binabanggit din po ng mga nagre-reklamo rito na mukhang isa sa pinaka-importanting hindi po nabigyan ng tinig dito ay mismong mga magulang, Congressman Romulo. Tama kayo, Sir John. Yun ang gusto natin ipaliwanag sa atin ng Department of Education bukas sa committee hearing. Tama kayo. Una, age appropriate ba? Yung nakalagay naman kasi po sa Section 14, adolescent. So, anong grade ba dapat mag-umpisa yan? Opo, Pangalawa, yung content. Ano ba yung nakapalaman dun sa content po ng pag-integrate nila, pag-uusap po nila? Yun ang hindi pa maliwanag at gusto natin mapaliwanag ng Department of Education sa atin bukas. Kasi I agree po. Ako kung una-una, kung hindi well-trained yung nagtuturo, Precisely. ay hindi maganda yun. Opo. Pangalawa, kung masyadong kabataan pa, depende po kung ano yung, baka naman masyadong maaga at hindi rin talaga dapat
baka hindi pa age appropriate Apo. yung content na tinuturo nila. And Kaya at the sa s- isang banda, maganda talaga na Apo. na maisama na natin sa committee hearing. Kasi sa totoo, no, Sir John, ako ang pinaglalaban ko talaga, i-reduce na ang subjects. Aha. Yung competencies, medyo bawasan Aha. natin. Kaya nagulat rin ako nung meron palang ganito na lumalabas Opo. na integrated sa curriculum. Opo. At, Pero then again, Opo. Sir At- John, to be Opo. fair naman, Opo. At binabanggit ko rin lang, para sa kabatiran po ng ating mga tagapanood at tagapakinig, with your indulgence din, Congressman Romulo, ang banggit dito ng mga ikangay na alarma, kumbagay nakamaskara ito upang maiwasan o mabawasan ang kaso ng teenage pregnancy. Pero kung titingnan po yung detalye kung paano ina-approach ito, paano ipinapasok at yung diskarte sa pagtuturo sa mga bata, literal na bata, mukhang hindi po angkop sa kultura ng mga Pilipino. Congressman. tama po kayo. I agree with that. Pero maganda rin mabigyan natin ng pagkakataon na mapaliwanag rin ng DepEd sa atin. Kasi sa totoo po, maganda po yung objective. Aha. Pero baka naman yung pararaan para marating yung objective ay merong magbunga ng hindi rin natin mga gustong consequences. Kaya Apo. importante po talaga yung content at Apo. yung age appropriateness nung tinuturo nila. Yun yung gusto natin malaman sa Department of Education. At kung sino po yung partikular na magtuturo nitong napakasensitibong bagay na ito. Kasi isa pang problema na nakikita ko, Congressman Romulo, mga kabalitaan, yung choice of words na gagamitin. Baka mamaya ang tawag dito, yung magkabisala yung magtuturo, ibang word ang magamit, ma-misinterpret po ng mga bata. Tama po yun. Kasi sa totoo, I think marami naman dati yung dumaan rin nagkaroon ng mga ganitong mga pagtuturo nung nasa elementary sila, nung mga years ago pa po. Pero sa totoo, very scientific yun, yung pagkasabi. Baka mamaya ngayon, hindi pa natin alam yung kung well-trained rin, kung ano bang training ang dinaanan po. Kasi Opo. in fairness po sa magtuturo, maselan kasi po yung subject matter. So hindi naman po natin pwedeng hindi upskill yung ating mga Opo. teacher na pag magbibigay ito. Yun ang gusto rin natin maintindihan sa Department of Education. Kung tama po ba ang training na naganap, may training bang naganap? Aha. At ano yung content Yun po yung hindi pa maliwanag sa akin kung ano yung content. Kasi nagulat nga rin po ako na merong ganitong ini-integrate na pala ng Alright. DepEd. Another thing na parang binigyan punto po ng mga nagrereklamo at yung mga naalarmang magulang at iba't ibang sektor ng lipunan, yung bang tipong hindi naman po nakabawas, in particular doon sa binagit nilang lugar, Singapore, hindi po nakabawas sa teenage pregnancy cases, yung ganito, kaya ni-reject po nila ito. At meron pong binabanggit silang iba pang bansa na mismong nag-reject din, Western countries din, na nag-reject nitong hakbang na ito. Kasi nga po, mukhang hindi po nakakatugon sa tunay na layunin na bawasan ang kaso ng teenage pregnancy, Congressman. In fact, Sir John, kung maalala ko correctly yung napanood kong video, ang sinasabi nga po doon, kunyari may bansa na nag-i-implement nito, ang pag-implement po niyan ay twice a year, parang may special lecture lang siya. At yung nagtuturo po niyan, siguro ay kahit paano well-trained, pero hindi siya integrated sa subject matter. Diba? So may Opo. pagkakaiba po talaga So kailangan po natin talagang matanong lahat ito at para masigurado na hindi naman, although sabihin na natin maganda yung kanilang layunin sana na Opo. avoid teenage pregnancies, pero baka may mabunga po na hindi ka nais-nais na consequences kasi nga baka hindi well-trained, baka Opo. hindi age-appropriate. Nakakagulat po yun sa isang bata. And considering po ng mga kabataan ngayon, hindi naman po sa masyadong advanced po ang thinking nila. At ang lagi nga pong pinagdidiinan na ako po bilang isang magulang din, actually lolo na, ay yung concern na baka nga po yung wrong choice of word at saka yung That's correct. mismong paggamit ng mga materyales. For example, sumablay, sa halip na makatulong, sabi nga nila natutulog pa yung ka-inosentehan ng bata, ba't mo gigisingin? Di po ba? I fully agree, Sir John. Sa totoo lang, tama lahat ng binabanggit mo. Kaya talagang gusto rin natin. At nakalagay rin po sa batas naman, sa Apa. RH law, na kailangan magkaroon ng consultations with interested groups. So, ang Apa. tanong ko,
sino ba yung na-consult na interested groups? Correct. Kasi parang kulang. Opo. Kasi bakit bigla na lang ngayon may mga nagsasalita? Na-konsulta ba sila bago ma-implement? Alright. Okay. Other issues, Congressman Romulo, bukod sa hearing ninyo bukas o mamaya, ano pang mga tututukan nyo sa nalalabing maikling panahon ng sesyon, Congressman? Well, bukas po yung hearing. Yung isa ng hinuhope po namin talaga na maipasa natin ay yung may bycam po kami tungkol dun sa ECCD law, no? Yung para sa mga children below 5 years of age. Kasi sabi nga po ng dalubhasa na kung malnourished or undernourished before the age of 5, ay mahirap nang habulin yung brain development niya, yung physical development niya, kahit na pagpasok niya ng K-12 natin. Kaya kailangan maalagaan sila before they reach the age of 5 years old. Meron tayong ECCD, pero talagang yung implementation po niya, nakikita natin, meron talagang makakulangan. Hopefully po, ma-agree po namin sa BICAM para magkaroon na tayo ng bagong batas nito. Apo. Ang gusto kasi po natin talaga, ang maging pinaka-in charge nito ay DILG kasi Apo. local governments ang kailangan natin dito. Alright. With that, again, nananatili pong bukas ang himpilan programang ito, Congressman Romulo. Maraming salamat. Good morning, good luck po sa inyo at God bless. Salamat, Sir John. Magandang umaga sa ating lahat. Apo, yan po mga kabalitaktakan, si Pasig City Representative at House Committee on Basic Education Chairman Roman Romulo.